Mula pa noong sinaunang panahon, pasan na ng sangkatauhan ang tinatawag nating sobrekarga mental at emosyonal. Isang tila walang hanggang bigat na unti-unting nagnanakaw ng katahimikan sa ating kasaysayan. Akala natin ay bago lang ang matinding pagod na ito sa ating mundo. Pero ayon sa mga tala, kahit ang pinakamalakas na pinuno noon ay dumanas ng parehong bigat na nararanasan mong gayon. May isang nakatagong sikretong nagligtas sa kanila mula sa ganap na paggawasak. Ang tanong, handa ka na bang bitawan ang mga pasaning hindi mo naman dapat dalahin? Isipin mo ang isang emperador sa gitna ng kanyang marangyang palasyo. Hindi siya gising dahil sa takot sa isang paparating na hukbo, kundi dahil sa ingay na hindi niya mapatahimik sa loob ng sarili niyang isip. Noon pa man, ang tagumpay ay may kakibat na tila isang sumpa. Isang uri ng pagkapagod na hindi kayang gamutin na mahimbing na tulog o kahit na pinakamahal na alak sa kaharian. Maraming mga sinaunang tala ang nagpapahiwatig na ang mga dakilang pinuno ay madalas mawi sa kawalan. Para sila mga kandila na mabilis na naubos, hindi dahil sa hangin, kundi dahil sa sobrang init ng sarili nila mitsa. Hindi lang ito tungkol sa dami ng mga gawaing dapat tapusin sa araw-araw. Ito ay tungkol sa bigat ng bawat desisyong binitawan at ang takot na baka sa isang pagkakamali ay gumuho ang lahat ng kanilang pinaghirapan. Sa bawat sulok ng ating kasaysayan, may mga bakas na mga taong sumuko nang hindi man lang nasusugatan sa digmaan. Sila ang mga nawala sa loob ng sarili nilang kaluluwa dahil sa tindi ng presyor na kanilang dinadala. Ipinapakita ng mga pag-aral sa mga sinaunang tekstong medikal na ang utak ng tao, kahit noon pa man, ay may hangganan. At kapag ang hangganang iyon ay nalampasan, ang katawan ay nagsisimula magrebelde sa paraang hindi natin inasahan. Marami sa kanila ang tuluyang naglaho sa dilim, nalunod sa sariling mga pangamba at hindi na muling nakabangon. Ang kanilang mga pangalan ay nakasulat sa kasaysayan, ngunit ang kanilang kapayapaan ay tuluyang nabaon sa limot. Ngunit sa gitna ng mga kwentong ito ng paggagapi, may mga ilang nakatuklas ng isang pambihirang landas. Isang lihim na paraan upang patayin ang ingay at mahanap ang sentro ng katahimikan sa gitna ng isang nagngangalit na bagyo. Ang paraang ito ay hindi matatagpuan sa mga aklat ng digmaan o sa mga taktika ng pananakop. Ito ay isang aral na itinago sa mga tahimik na silid na mga pantas, naghihintay na muling matuklasan ng mga taong tulad mo. Dito natin mapagtatanto na ang tunay na labanan ay hindi nagaganap sa labas, kundi sa bawat sandali ng katahimikan na pilit nating iniwasan. At ang susunod na hakbang ang magbabago sa tingin mo sa iyong sariling kapaguran. Alam mo ba kung bakit tayo madalas natakot sa katahimikan? Sa kasaysayan, ang mga dakilang tao ay hindi tumatakbo palayo sa ingay, kundi pabalik sa sarili nilang kawalan. Sinasabi ng mga lumang kwento na may isang hari na araw-araw ay nawawala ng ilang oras sa kanyang palasyo. Akala na marami ay nagpaplano siya ng giyera, pero ang totoo, wala siyang ginagawa kundi ang maupo at makinig sa sariling hininga. Sa gitna na iyong pagod ngayon, naisip mo rin ba na baka ikaw ang sarili mong bilanggo? Ang mga peder na nakapaligid sa iyo ay hindi gawa sa bato, kundi sa mga dapat at kailangang gawin na ikaw mismo ang bumuo. Ang bigat na nararamdaman mo ay hindi dahil sa ikaw ay mahina. Ito ay dahil sa sobrang lakas mo na pilit tinala ang mundong hindi naman nakalaan para sa iyong mga balikat. May isang sinaunang batas na nakalimutan na marami sa ating panahon. Sinasabi nito na ang kaluluwa ay parang tubig sa isang baso. Kapag lagi itong yayanig, hindi mo makikita ang ilalim nito. Kailangan mong hayaang huminto ang bawat yanig. Kailangan mong tanggapin na ang hindi paggawa ng anuman ay hindi isang kasalanan, kundi isang paraan ng pagliligtas sa iyong sarili. Pero bakit nga ba napakahirap bumitaw sa mga pasaning ito? Siguro dahil nakasanayan na nating sukatin ang ating halaga sa dami ng ating nagagawa, at hindi sa kung sino tayo kapag wala na tayong hawak na kahit ano. Isipin mo ang pakiramdam na isang mandirigmang sa wakas ay ibinaba ang kanyang mabigat na kalasag pagkatapos na mahabang laban. Ganyan ang pakiramdam na inilalarawan sa mga sinaunang liham na mga taong natutong, huminga, sa gitna ng kaguluhan. Hindi ito pagtakas sa realidad, kundi isang paghahanda para harapin ito ng may mas malinaw na paningin. Dahil ang matang puno ng pagod ay madalas na nakakakita lamang ng mga problema, at hindi ang mga solusyon. Marahil, ang susi na matagal mo nang hinahanap ay hindi nasa labas ng iyong pintuan. Baka ito ay nasa loob ng mga sandaling pinipili mong huwag makinig sa mundo, at sa halip ay makinig sa bulong na iyong sariling puso. Ngunit dito rin nagsisimula ang pinakamahirap na bahagi ng iyong paglalakbay. Kapag tumahimik na ang lahat sa paligid mo, lalabas ang lahat ng mga takot na matagal mo ng pilit na ibinabaon sa limot. Kaya mo bang harapin ang sarili mo nang walang anumang maskara o dahilan?
Ito ang sandali kung saan ang iyong sobrekarga ay unti-unting napapalitan ng isang uri ng kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Sa bawat segundong lumilipas, ang tanong ay hindi na kung kailan matatapos ang iyong pagod. Ang tunay na katanungan ay kung kailan mo sisimulang bigyan ng permiso ang iyong sarili na bitawan ang mga bagay na hindi mo naman kailangang dalhin. Dahil sa dulo ng bawat kasaysayan, ang mga taong tunay na nagwagi ay hindi ang mga pinakamaraming nasakop. Sila ang mga taong nagkaroon ng lakas ng loob na hanapin ang katahimikan sa gitna ng sarili nilang bagyo. Sinasabi ng mga lumang tala na may isang punto kung saan ang bawat dakilang tao ay kailangang pumili. Ang pumili sa pagitan ng pagpapatuloy sa pagpasa ng lahat, o ang pagtanggap na hindi nila kayang kontrolin ang takbo ng buong mundo. Dito natuklasan ng ating mga ninuno ang tinatawag na sining na pagbitaw. Hindi ito isang uri ng pagsuko, kundi isang matalinong pagpili kung ano ang talagang mahalaga sa gitna ng napakaraming ingay na ating buhay. Ang iyong isipan ay may hahalintulad sa isang sasakyang dagat sa gitna ng malakas na alon. Kapag masyado itong maraming karga, kahit ang pinakamatibay na kahoy ay unti-unting lulubog sa bigat ng sarili nitong dala. May mga pinuno noon na mas piniling iwan ang kanilang korona sa loob ng ilang sandali para lang makitang muli ang liwanag. Napagtanto nila na ang kapangyarihan ay walang silbi kung ang sarili nilang kaluluwa ay unti-unti nang namamatay. Kaya kung nararamdaman mong gayon ang bigat na tila sasabog na ang iyong dibdib, alalahanin mo ito. Hindi mo kailangang maging bayani para sa lahat ng tao, lalo na kung ang kapalit nito ay ang sarili mong pagkabali. Ang pinakamalaking lihim na pilit itinatago sa atin na modernong mundo ay simple lang. Ang iyong tunay na halaga ay hindi nakadepende sa iyong pagiging abala, kundi sa lalim na iyong kapayapaan. Subukan mong huminto, kahit sa loob lang na ilang sandali. Damhin mo ang bigat ng unti-unting kumakawala sa iyong mga balikat habang tinatanggap mo na sapat ka na, kahit wala kang ginagawa o pinapatunayan. Ang mga kaharian ay gumuho na at ang mga pangalan ng mga hari ay nalimutan na rin ng panahon. Ngunit ang katahimikan ay mananatili, at iyan ang tanging bagay na hindi mananakaw sa iyo ng kahit anong gulo o obligasyon. Gayong alam mo na ang sikretong ito na ginamit ng mga nauna sa atin, ano na ang iyong susunod na hakbang? Magpapatuloy ka ba sa pagiging bilanggo ng sarili mong isip, o sisimulan mo na sa wakas ang iyong paglaya? Ang susi ay matagal nang nasa iyong kamay, at ang pintuan ay matagal na palang nakabukas para sa iyo. Hihintayin ka na iyong kapayapaan. Sa mismong sandaling magkaroon ka ng lakas na bitawan ang lahat ng pasaning hindi mo naman kailangang dalhin. Ang pagtayo sa tapat ng bukas na pintuang iyon ang pinakamahirap na desisyong kailangan mong gawin sa buong buhay mo. Marami sa ating mga ninuno ang mas piniling manatili sa pamilyar na bigat ng kanilang mga kadena, kaysa harapin ang hindi alam na gaan na isang pusong malaya. Sinasabi sa sinaunang panuntunan ng kapayapaan na ang lahat ng bagay na ayaw mong bitawan ang siyang unti-unting lulunod sa iyo. Ang mga hari at rina noon na nakatagpo ng tunay na kaligayahan ay hindi ang mga nanatili sa trono, kundi ang mga marunong bumaba at maglakad sa dalampasigan ng walang dalang korona. Sa sandaling ito, habang unti-unting humuhupa ang ingay ng mundo sa iyong paligid, may isang tanong na dapat mong sagutin ng buong katapatan. Handa ka bang isuko ang iyong imahe ng pagiging matatag sa mata ng lahat, para lang mahanap ang iyong tunay na sarili sa gitna ng katahimikan? Ang bawat imperyong itinayo sa puyat, takot, at pagod ay laging nauwi sa labok na tinatanggay na hangin. Ngunit ang kapayapaang nahanap mo sa gitna ng iyong sariling bagyo ay isang kayamanang hindi kailanman mabubulok o mananakaw ng kahit na sinong kaaway. Huwag mong hayaang maging isa ka lamang sa mga anino ng kasaysayan na nalunod sa sarili nilang mga obligasyon at mga listahan ng dapat gawin. May mas malalim na dahilan kung bakit mo natuklasan ang lihim na itong gayon. Sa sandaling tila bibigay na ang iyong mga balikat sa tindi ng pasanin. Kung naramdaman mo ang kahit kaunting pagluwag sa iyong dibdib, marahil ito na ang hadyat na hinihintay mo para magsimulang muli. Inaanyayahan ka naming maging bahagi ng ating komunidad, kung saan patuloy nating bubuksan ang mga pintuan ng nakaraan upang liwanagan ang iyong kasalukuyan. Sapagkat sa dulo ng lahat, ang pinakamagandang bahagi ng iyong sariling kasaysayan ay hindi ang mga digmaang ipinanalo mo laban sa iba. Ito ay ang sandaling nagkaroon ka ng lakas ng loob na ay deklara ang kapayapaan sa loob ng iyong sariling kaluluwa. Tandaan mo, ang mundong ito ay hindi hihinto sa pag-ikot para lang bigyan ka ng pahinga. Ikaw ang kailangang huminto upang mapagtanto na sa gitna ng lahat ng gulo, ikaw pa rin ang Panginoon na iyong sariling katahimikan. Dahil ang tanging tunay na imperyong hindi kailanman guguho ay ang kapayapaang pinili mong yakapin sa araw na ito.